Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, kumusta naman ang puso nyo? Kumusta naman ang araw nyo? Kumusta ba kayo sa araw-araw? So titignan natin kanina ba itong love reading. By the way guys, take what resonate and leave what doesn't. Since general reading lamang po ito. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong Two of Cups. Love, romance, relationship, meeting, marriage, healing. But in reverse. Okay? So, pag naka-reverse yan, guys, ibig sabihin nandun sa point na napo-fall out of love, hindi na siya nagiging malambing, may nagbabago na sa relasyon nyo, unti-unti nang nawawalan ng time si person sa inyo. And yung mga plano nyo, parang nawala na siya, guys, no? Like, yung magsisettle down na sana kayo, parang nawala yon. And, yes, nakikita ko naman dito, guys, na medyo affected, pero unti-unti nyo nang tinatanggap, no? Kung ano man yung nangyayari sa sitwasyon nyo ng person, no? Parang, unti-unti na guys, nawawala yun. So, kung makita nyo guys, yung bottom of the deck natin is Ace of Cups. Nakikita ko na mahal ka pa rin ng person mo kahit na nagkakaroon na ng conflict dito sa relationship na to. Sabihin na natin na lumalayo na siya, parehas na kayo guys na frustrate dito sa relationship na to. Parang mas lumalala yung problema. Nandun sa point na, yes, Ace of Cups. New love proposal, offer, marriage, new relationship. So, nandun sa point na mahal ka pa rin ng person mo. And nakikita ko guys na hindi ito makakatiis eh. No? Nagkakaroon ng tampuhan sa inyo. Minsan, on and off kayo, or pwedeng, as in tampuhan lang, di naman talaga totally naghihiwalay. Nakikita ko na hindi kanya matiis, no? Parang gagawin niya yung lahat eh, para kahit paano makasurvive kayo. So, kung nagiging problema nyo is pera. Kasi partnership, kailangan tulungan, di ba? Tignan natin. Meron tayong Ace of Pentacles, new job, financial opportunity, windfall, and wealth. So, yung nakikita ko dito guys, meron siyang i-offer sa inyo. Pera talaga yung nagiging sentro ng pagtatalo nyo ngayon. Pwedeng financial pagdating sa mga anak. Kung may mga anak kayo, pwedeng hindi siya guys gano'n nakakapag-provide or nandun sa point na nagigipit talaga. Yung tipong pinipilit nyong mag-provide, no? Pinipilit nyo na punan yung mga pangangailangan. Lahat ginagawa nyo. Ang problema lang guys, kinakapos talaga siya. Okay? Nandun, no? Five of Pentacles, merong hindi nakokontento rito sa relasyon na to. Nakikita ko na parang unti-unti na rin nawawalan ng pakialam talaga. Yung tipong todo concern kayo sa partner nyo. Pero dumarating na rin sa point na unti-unti na rin kayo guys nawawalan ng pakialam, no? Kasi parang ang hirap ng intindihin ng sitwasyon. Pero kasi kahit sabihin mo to sa sarili mo, kahit ito yung nararamdaman mo, darating at darating sa point na yes, hindi ka na kontento and you want something more. Yun nga lang guys, hindi mo siya ma-provide, no? And masasabi mo sa isip mo na dapat siya yung nagpo-provide. Okay? Pero yun nga, gaya na sabi ko guys, hindi niya nga rin magawa. Pero gagawa niya guys ng paraan kasi Ace of Pentacles may offer siya rito eh. May nakikita akong offer sa kanya sa trabaho. Tingnan pa natin. Meron tayong Ten of Pentacles. Three of Pentacles, sorry. Ten of Pentacles. Three of Pentacles collaboration. So, may nakikita ko dito, guys, offer sa person mo no trabaho. Pwedeng ang nagiging problema nyo rin, guys, is yung trabaho niya. Pwedeng nag-worry din siya pagdating sa trabaho niya na pwedeng magsara or pwedeng magtanggalan. So, nag-aalala kayo. Okay? Or lalo siya nag-aalala. Pwede may mga problema siya na hindi niya masabi sa inyo. May problema to pagdating sa financial. Okay, nandun sa point kasi na frustrated na siya, hindi niya maibigay yung pangangailangan mo kahit gustuhin niya.
So, ikaw makakapagsabi niyan kasi na, pwedeng nung unang-unang naging kayo, hindi siya ganyan, no? Lahat ibinibigay niya, mai-provide lang sa inyo para lang guys na alam mo, hindi ka mag-isip ng problema pagdating sa relationship na to. Pero yun na nga, dumarating sa point na hindi niya na guys ma-hit yung expectation niya para sa sarili niya eh. So, isa pinagtatalunan niyo, yung pinaka-main problem niyo ngayon is yung pera. Tignan natin. So, nandun pa yung mga selos. Like, dahil nga nawawalan ng time, gumagawa ng mga side hustle yung person mo, discarding niya para sa sarili niya. Nagkakaroon ng selos dahil nawawalan ng time. Okay? So, hindi lang pala natin alam, mayroon lang pala siya mga side hustle na hindi niya na in-open sa inyo. Problema lang kasi guys, hindi siya nagiging vocal sa inyo. Hindi niya in-open yung mga problema niya eh. Tignan pa natin. Meron tayong the tower ending to eh. So, pwede daw kayo dumating sa point na maghiwalay kung hindi nyo siya guys mareresbahan. Kung hindi nyo masisettle yung problema pinagdadaanan nyo ngayon ng person mo. So, ang kailangan nyo dito guys is ayan, ang kailangan nyo rin guys pag-usapan. Sabi no, disruption, chaos, revealing death, unexpected change. May nagbago kasi. So, eto lang guys ha. Huwag nyo isipin kung ano yung nagbago. Ang isipin nyo kung ano yung pangangailangan ng isa't isa. So, bakit ba nagbabago ang isang tao? Diba? Pag hindi niya na nakukuha yung pangangailangan niya sa sarili niya. So, kung hindi niya kaya i-provide sa sarili niya, at least ikaw yung mag-provide. Okay? O ito rin to guys, pwede yun na nga, mga bagay na hindi niya na ipoprovide sa inyo. And hindi niya rin guys nakikita kung ano yung kulang, kung ano yung pangangailangan mo. So, pwede may mga nagod na dito na parang puro na lang ba bigay? Puro siya na lang ba yung papaboran? Pwedeng siya na lang ba yung laging binibigyan ng pangangailangan na parang siya na ba yung may pangangailangan ng tulong? So, yun yung nakikita sa inyo guys. Tignan pa natin. Meron tayong Four of Pentacles, security, great stability, protection, and financial acumen. Ayun na nga, oh. Kung makita nyo sa ng Pentacles, nandun sa point na iniisip nyo talaga yung stability para dun sa connection nyo. Ang problema lang guys, naglilihin siya sa inyo pagdating sa pera. Oh. Okay? Siguro hindi ka na nangihingi kasi ayaw mo rin naman guys na parang obligahin pa siya. Or ayaw mo na ma-stress pa siya lalo. Lahat ng pag-a-adjust ginagawa mo pagdating dito sa connection yung dalawa. Parang lahat na nga pabor sa kanya eh. Okay? Para lang makasurvive siya. Para lang kahit paano is mabuo niya ulit yung sarili niya. Yun lang yung problemang hindi nangyayari dito guys. But I mean, ito lang yung problemang hindi niya nasosolusyonan. Damon kasi guys, ayan, puro lang siya pag-overthink, pakiramdaman, hindi ito pinag-uusapan eh. Okay? So, titignan natin ha. Additional message. Kaya po itong love reading. Meron tayong Ten of Wands, oppression, burden, hard work, responsibilities, and duties. Grabe yung pagtatrabaho nito guys, sa workaholic na itong person mo. And ikaw nandun yung frustration mo na kung hindi ka nag-work ka, malakas kasi yung energy rito guys na may problema sa career eh. Lalo sa side mo. Pwedeng wala kang trabaho, pwedeng umaasa sa person mo, pwede rin namang meron. Pero, since Ten of Wands yan, ang daming problemang sinasalo mo. Hindi lang, kung tutuusin, wala kang iniisip ng problema pagdating sa sarili mo. Puro yung problemang iniisip mo, puro sa ibang tao. Meron tayong Ace of Wands struggle to. Yung iba sa inyo guys, nakakaisip kayo na mag-abroad na lang. Yun yung pinapakita niya. Parang gusto nyo guys na mag-abroad or sabihin na natin guys na pwede na sa abroad ka na, no? Baka mag-change ng career kasi hindi sumasapat yung sahod. Iba sa inyo guys, mag-cross country, no? Meron tayong the devil, materialism, slavery, addiction, stock, and sexuality. Naku, alam niyo guys, itong person mo para siya naging sex addict, no? Hindi po yung frustration niya, nakita niya kasi na parang ikaw yung may, parang problema ka din para sa kanya. Sabi natin guys, sabi ko nga rito, hindi kanya matitiis, no? Pero guys, nagkakaroon ng temptation, ayan, no? Oo. May mga temptation siya dito. May mga kinakausap siya, tapos then may nangyayari. Ang dami nito, pwedeng matutuklasan mo yan. Magugulat ka sa malalaman mo. Meron tayong
Page of Swords. No? New ideas, truth, sharp thinking, spirited, and willful. Ayan. Meron tayong Queen of Cups. Okay. Okay, so ayan na nga guys, no. Kung makita mo Queen of Cups, parang patuloy kang nagpapatawad. Sobra-sobra ka sa pagpapatawad dito sa person mo. Okay? Pero, nakikita ko naman na gusto niyang bumawi. So, normal talaga sa relationship, guys, yung nagkakaroon ng ups and down. And normal din sa relasyon yung pag-aawayin niyo yung pera. Okay? Pero nasa tao na lang talaga yan, guys. Kung, alam mo yun, kung hanggang kailan mo kakayanin, no? May mga, kasi nag-end yung relationship nila na sila pa rin ang endgame. Kasi kinaya nila. Okay? Isipin na lang, guys, na yung partner niya lagi ang kakampi niyo, lalo na pagdating sa financial. Pero depende sa partner. Pag ganito yung partner mo, itong person na nakikita natin ngayon, ang dami niyang ginawang masakit, no? Hindi po na dun ka na nga sa point na nag-adjust ka. And nagkaroon siya ng temptation pa sa iba. Parang nakita ko, pinatawad mo pa rito eh. Meron eh. May mga nakausap na siya. Alam mo yun? Pero kagaya na sabi ko, nagpatawad ka pa rin. Titignan natin. Kunin ko yung card natin. Okay? Ano paglagyan ng card dito, guys? Sa gilid. Okay. Tignan natin. Kanina itong gagawin dito. Ganitong love reading. Meron tayong flirt. Ayun, lalandiin ka na naman. Diyos ko, extend your light and heart. Energy to others. A light-hearted energy to others. So, sinasabi lang dito, guys, kaysa mag-imo-imo ka, magmukbo ka dyan, try mo mag-flirt ng iba. Mag-explore ka. Huwag ka masyadong nagpo-focus lang sa taong nanakit sa inyo, guys. Aba, hindi mo deserve yan. Ang daming tao sa mundo, lalo na kung nagkaroon na ng mga deception, no? Bakit nagmumukbo ka sa isang tao? Siya lang ba yung pwede mong mahalin? So, mahirap kasi guys sa ibang tao na matagal mag-move on, lalo na at ang laki nung impact sa kanila ng tao yun. Yung iba na to trauma. So, depende talaga. Hangaan mo talaga yung mga papalit-palit ng jowa, no? Parang, ambis sila mag-move on, paano sila nakakapag-heal ng ganun kabilis, diba? Tingnan natin. Meron tayong, you deserve love. You are lovable. Diba? Deserve mo daw mahalin. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng treatment. So, ayan, kagaya niyan, kaakiting ka na naman, lalandiin ka na naman. So, ano yung magiging feedback mo dito? Meron tayong reconciliation. Guys, may reconciliation. Ano daw? May reconciliation. Ayan, o. Someone from your past is returning to your life. Again. Again and again. Okay. Tingnan natin. Meron tayong separation. O, diba? Naghiwalay kayo eh. Nakita ko dito nagmakaawa ka sa taong to. Pero dumating ka na sa point na naubos ka na. Naubos ka na sa panunuyo, sa pagmamakaawa, sa parang pinabayaan mo na kung ano gusto niyang gawin. Then ngayon guys, nakikita niya kasi na parang hindi ka na na-attach, hindi ka na naghahabol. So, yan na. Siya na yung makikipag-reconcile dyan. Love yourself first. Diba? Mahalin mo daw muna yung sarili mo. Huwag mo masyadong pinapokus yung sarili mo sa ganitong klase ng low frequency energy. Diba? Pwede masyadong pangit pakinggan. So, masyadong mababa yung energy niya para sa energy mo. Isipin mo yung energy mo napaka-strong. So, paano bang, sa mga hindi nakakaintindi, no? O hindi nakakaalam, ano ba yung strong vibration ng energy? Ibig sabihin, napaka-powerful ng energy mo. Parang nandun ka na sa point na kaya mo na lahat. Like, nalalampasan mo lahat. Sobrang positive mo lagi sa mga sitwasyon. Kaya mo solusyonan yung mga problema. So, nandun ka sa point na yon. Okay, nandun ka sa point na yon. Tapos, isipin mo yung pipiliin mong partner is
low frequency energy, sobrang emotional, sad boy, sad girl, napakababa ng energy, mahihila ka, simula sa rurok, no? Sobrang napakataas mo, hihilahin ka ng partner mo pababa. Ganon kasi kababa yung energy niya. So, ano nangyayari? Tignan mo, nagkakaroon ka ng disappointment sa sarili mo. Okay, hindi ka naman ganito. Okay, hindi mo nakilala yung sarili mo ngayon. Tignan mo sinabi ng card, lahat dito, oh. Flirt, you deserve love, reconciliation, separation. So, parang lalandiin ka na naman niya. And parang this time, piliin mo na doon yung sarili mo kahit magparamdam pa tong past person na to. Okay? Titignan natin yung energy niya. Ano yung nararamdaman sa inyo ng partner mo, ng person mo? Nararamdaman sa inyo. Meron tayong King of Swords, Logic, Intellectual, Fairness, Truth, Mental Sharpness. Ayan. Okay, so yung pinapakita sa akin dito, guys, maraming nabubunyag. Nabubunyag na ka sa inyo eh. Pwedeng may ano lang, pwedeng may tinitiis kasi wala pang ibang option. Okay, wala pa kayong ibang choice. And yung iba naman sa inyo guys, talagang kumakawala yung soul mo na parang hindi ko na kaya to, gusto ko na umalis. So, ganon. Tignan pa natin, meron tayong Four of Wands, Victory, Harmony, Happiness, Celebration, Ceremony. Kasal ba kayo ng taong to? Kasi meron daw kayo i-celebrate. Pwede din nyo na nga naalala yung monthsary, anniversary, Four of Wands. Okay? So, yung nakikita ko rin dito guys, pwede nagplano kayo magpakasal or ano na siya sa inyo? Ano ba? Nag-propose or pwede ikaw to nag-propose. Tapos parang naudot, baka itong person na to is fiancé mo. Ayan. Okay. Paulit-ulit to guys, no? Pero hindi niya naman guys ginagawang karelasyon niya. Iba talagang natatempt lang siya. Oo. King of Wands. Gusto niya kasi guys mag-explore. Sobra-sobra sa pagiging malandi yung person mo, guys. Sex addict nga eh. Kagaya na nakita kanina, okay? So, meron tayong Four of Swords. Ayan. Ayan. So, nasasaktan siya ngayon sa mga desisyon niya sa buhay niya. Naalala ka niya, nandun yung love, no? Para kang adobo. Yun yung feeling niya. Ikaw yung paborito niyang ulam, pero titikim pa rin siya ng ibang potahe. Pero babalik pa rin siya syempre sa paborito niyang ulam. Ganon. Oo, ganon yung atake dito kay person. So, ngayon kasi ang nakikita ko sa kanya, ikaw pa rin yung gusto niyang balikan. And kung makita niyo, King of Wands nag-explore. Natatry lang siya, lalo na kung may distance talaga sa inyo. Hindi niya maiwasan, ang daming temptation, ang daming tukso sa paligid niya. So, parang sinasabi niya rito na hindi niya kasalanan. Oo. Na mahulog sa iba. And kasi, yung tukso yun mismo yung lumalapit sa kanya. And yun yung nakikita ko dito. Yan yung nararamdaman niya sa inyo. Tignan pa natin. Malakas yung years na yun. Of course, Gemini, Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Society person. Additional message. It's simple really. How do I feel I want you as forever? So, yun na nga. May pangungulit pala dito kay person. Grabe yung pangungulit niya. Nakikita ko sa inyo na parang ayaw mo na, pero naiisip mo siya ngayon. So, ayan, gusto niya pa rin na maging kayo, gusto niya pa rin maayos. May panunuyo pa rin na gagawin. Meron tayong father wounds. Oh, may mga bisexual, LGBTQ+, dito sa energy ni person mo. Or pwede naman guys na solo parent, single mother, single dad. Energy niya, nararamdaman niya sa inyo. No one compares, no matter how many people I've met and experienced I have, there is no one who compares to you. Diba? Wala na siya may kumpara sa inyo eh. Parang rare, may kakaiba sa inyo. Oo. Let the past go. So, sinasabi niya guys, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Nakaraan na daw yun. Nagawa niya na yung nagawa niya at hindi niya na kayang ayusin pa. Okay, hindi niya na mababago yung mga kasalanan niya daw sa inyo. And kaya nga sabi niya dito, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. So, parang ang kalaban niyo pala ng partner mo is yung dating kayo. Dating kayo, yung kung sino kayo dati. Okay, yung nakaraan nyo.
And ayan, hihingi siya ng tawad sa inyo. I'm sorry. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. Okay? So, titignan naman natin guys sa energy mo. Okay. Overall energy. Nakaramdaman mo sa partner mo. O, diba? Pagod ka na eh. Kasi may mga pinaglalaban ka sa kanya. May mga sinasabi ka sa kanya na parang hindi niya guys naiintindihan. Okay? Meron tayong Page of Wands. Diba? Parang ang bigat para sa kalooban mo na unawain yung sitwasyon nyo. Kasi lahat ginagawa mo pag-uunawa, pag-intindi sa taong to. Pero parang bakit hindi niya na nagigets, no? And with a fortune, na pinaka-option mo dito is mag-move on or lumayo, magtago. Yung tipong hindi ka na niya makikita. Ganon. Okay? So, tignan pa natin. Malakas yung fire sign, Aries, Leo, Sagittarius sa side mo. And meron tayong Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Hindi nyo na guys kayang tiisin pa yung mga pinagagawa niyo. Okay. Meron tayong I'm single. Ayan, malakas ang single dito guys. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Meron tayong focus on money. Ayan, yung pinagtutuunan mo ng pansin ngayon is source of income. Yung kaperahan mo, parang maghanap ng trabaho. Gusto mo na lang siyang i-ghost, pagtaguan ng ganun-ganun na lang. So, nandun sa point na napagod ka. O, pagod ka na sa taong to. Okay? So, parang this time, ready ka na, no? Ready ka nang mag-give up. Ready mo na siyang i-give up. Okay? So, ayan. Tignan natin yung in the near future. Saan na kayo papunta? O, celebration. Oh. So, I think, end na to. Tatapusin mo na to. Nandun sa point na naawa ka na lang, pero ready kang ready kang mag-move on na talaga. Kasi tignan mo, mas focus mo talaga yung pera. Empress is abundance, tapos celebration. Lalo ang dami pang blessing na dumarating. Okay, tignan natin yung message ni person sa inyo. Message ni person sa inyo. Meron tayong I'm tired of running. O, diba, napagod pala siya? Baka lagi mo kasi pinag-ahabol eh. I wish you were mine. Matampuhin ka ba? Kung nakakalam yan guys, huwag natin sisilahat kay person. Meron din tayong mga bad side na nakakapagod din. So, pwedeng may mali din sa inyo na nakakapagod. Okay? Meron tayong why do we have to be apart. So, hindi niya bagets eh. Parang nasayang lang daw yung panahon at oras. Oo, na parang wala naman daw palang nangyari. Okay? So, nasayang yung parang maghahabol pa to na maghahabol sa inyo, then darating sa point na parang wala na. Wala na siyang aasahan. Kasi ikaw na mismo yung nag-give up sa kanya. Okay, so ayan guys. Ito lang ang inyong reading. Ayan, malakas ang energy ng Cancer, Pisces, Scorpio, na Aries, Leo, Sagittarius. By the way, bukas po ulit, wala tayong reading na tong kahapon. No? Wala tayong reading kasi family reunion namin, guys. Okay, so again, maraming salamat. God bless and love you. Bye-bye!